Nagsagawa ng simultaneous events ang Filipino community sa Tokyo, Japan para pasalamatan at ipagdiwang ang kaarawan ni former President Rodrigo Duterte. Narito ang balita ni Guy Saito mula sa Shibuya, Japan. Patuloy ang pagsuporta ng mga Pilipino sa Japan kay former President Rodrigo Duterte, isang taon matapos ang kanyang pagkakadetain sa International Criminal Court. Patuloy ang panawagan ng hustisya ng mga Pinoy dito sa Japan kaugnay sa pagkakadetain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ginanap na Unity March dito sa Jingu Dori Park sa Tokyo ay naghayag ng galit at patuloy na pagkadismaya ang ilan sa ating kababayan matapos ibigay ng Marcos Jr. administration ang dating Pangulo sa kamay ng mga banyaga. Actually, yung ginawa po ng government ngayon, the present government po kay PRRD is isa pong malaking katrayduran. Parang ang sakit-sakit talaga. Ang tanda na niya siya, 81 years old na siya. Huwag na dapat siyang ikulong. Unang-una, galit kami talaga yung nararamdaman ng mga Pilipino, lalo kami dito sa Japan. Kasi hindi naman tama yung ikulong nyo ang matanda na walang kalaban-laban. Tumagal ng higit isang oras ang Unity March na dinaluhan ng maraming Pilipino sa Japan. Itinaon din ang aktibidad sa 81st birthday celebration ni FPRRD kaya maraming Pinoy ang sumama. Pagkatapos ay nagtipon-tipon naman ang Filipino community sa Glade Park sa Shibuya, ang venue ng birthday party para sa dating presidente. Naghanda rin sila ng malaking birthday cake para sa dating presidente at nagsalo-salo sa pagkaing Pinoy. Ayon sa Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU na silang nasa likod ng aktibidad, maraming nagmamahal kay FPRRD sa Japan. Ipaglalaban ka namin, Tatay Digong, sa kahit anong mangyari. Kung pwedeng ibigay ang isang buhay, ang buhay ko, kaya kong ibigay. Mauwi ka lang, Tay. Mahal na mahal ka namin, Tatay Digong. Kami ay hindi tigil. Buong tapang po kaming maninindigan. Kulang po ang ibayad ang aming sarili o ang aming buhay para ikaw ay balik. Tatay Digong, we will bring you home alive. Pinasasalamatan ng mga Pinoy dito sa Japan ang war on drugs ng Duterte administration. Aniya, naging panatag silang magtrabaho abroad dahil mas ligtas ang kanilang pamilya sa Pilipinas laban sa krimen at illegal na droga. Bukod dyan, sa Duterte government din naging 10 years ang validity ng Philippine passport. Nawala rin ang issue noon ng tanimbala sa mga paliparan na matinding perwisyo sa mga OFW. Bukod dito, si Duterte rin ang nag-approve para maitayo ang Department of Migrant Workers, OFW Hospital, OFW Bank at nagbigay ng scholarship grants para sa OFW dependents. Kaya sa 81st birthday ni FPRRD, buhos ang pagbati ng mga Pilipino sa Japan. Birthday wish ko kay Tatay Digong, sana po magiging malakas kayo at makalabas kayo dyan sa naghugot, nagkidnap sa'yo. So kami bilang Pilipino, buong puso kaming susuporta sa'yo. Sana makalaya pa siya na buhay pa, makauwi ng Pilipinas or pwede rin siya pumunta dito sa Japan kahit na ako na mag-alaga, okay lang sa akin. Walang problema po. Para kay Tatay Digong, tatagan niyo po, Tatay. Dahil ang pagmamahal ng lahat kaming mga Pilipino ay taus-puso na galing sa puso namin. Hindi namin kayo malilimutan hanggang mamatay kami at hanggang mga na kami. Yung kaapo-apuhan namin, ituturo namin sa kanila kung paano mo minahal ang Pilipinas. Happy birthday, Tatay Digong. Wish ko po good health. Sana malampasan po nyo ang lahat ng pagsubok sa buhay nyo. And God bless you. I love you, Tatay Digong. I love you. Miss you so much. Ang birthday wish ko kay Tatay Digong, umuwi ka na, Tay. Dapat umuwi ka na, hindi ka nababagay dyan sa banyagang lugar sa Dahig. Dapat iuwi ka. Gagawin namin lahat kaming mga ordinaryong Pilipino na nandito sa Japan. Kami dito sa Japan, hindi kami titigil. Hindi lang ang makauwi ka. We want you home alive. Ang aming laban ay nadala na po namin sa Parliament ng Japan noong November. Ngayon po, ang House of Councilors po ng Japan, ng Parliament, ay inaanyayahan po ang ating lahat na mga makabayan at nagmamahal sa bayan na ipaliwanag kung paanong nangyari na ang mahalin ang ating bansa, ang magsilbi sa ating bansa ay kailangang humantong sa isang pagkidnap. Happy birthday! Happy
Tiniyak ng Filipino community dito sa Japan na sasali sila sa lahat ng aktibidad para sa dating Pangulo. Patuloy din nila ipapaliwanag sa Japanese community dito ang inustisya na ginawa sa dating Pangulo ng Pilipinas dahil lamang sa politika. Nagulat mula rito sa Shibuya, Japan. Ako si Guy Saito para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, SB9 News. Nagsalo-salo ang mga Pilipino sa Nagoya, Japan para ipagdiwang ang ika-81 kaarawan ni former President Rodrigo Duterte. Si Diana Flores magbabalita mula Nagoya, Japan. Hindi nagpahuli ang Filipino community dito sa Japan sa pakikiisa sa selebrasyon ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Iyan ang pagbati ng mga Pilipino sa Nagoya sa 81st birthday celebration ni former Philippine President Rodrigo Duterte. Sa isang simpleng salo-salo ay isa-isa nilang inalala ang legacy programs ni FPRRD lalo na sa overseas Filipino workers at overseas Filipinos. Well, kung sa pamumuno lang, lahat po ng mga naniniwala sa kanya, he is the best and the best good leader in the Philippines. The best president ever. Kung matatandaan, mas napagtibay ang OFW program sa Japan noong si Duterte pa ang presidente. Katunayan, mas napalawak sa kanyang termino ang Philippines-Japan Economic Partnership Agreement. Dahil dito, mas lalong dumami ang deployment ng nurses, care workers at skilled personnel sa Japan. Mas bumuti rin ang labor protection ng mga Pinoy abroad. Naging streamline din ang documentation at lalong tumaas ang demand sa Filipino workers sa ilalim ng Specified Skilled Worker o SSW program. Kaya sa kaarawan ang tinawag nilang the best Philippine President, puro pagbati at pasasalamat ang mensahe ng Filipino community sa Nagoya at mga kalapit na prefecture. Tay, wala akong ibang wish. Kaming lahat, wala kaming ibang wish kundi ang bumalik kang muli sa amin, sa ating bansa at makauwi ka ng buhay at masigla tulad ng dati. Miss ka na namin. I love you, Tatay Digong. Wishing you, Tay, Tatay Digong in the best in life and all fulfillment of your freedom to mingle with us real soon. God bless your health and your loving family. Happy birthday. Tay, magpalakas ka, magpakatatag ka. Andito lang kami naghihintay sa'yo. Hindi kami mawawalan ng pag-asa at talagang hihintayin ka namin hanggang sa dulo, Tay, hanggang sa makauwi ka po. Nauna nang nanawagan ang ilang Japanese citizens sa International Criminal Court to ICC na aprubahan ang request na interim release ni FPRRD at dalhin dito sa Japan para magpagamot. Aniya, marami rin daw ng mga Hapon ang nakakaalam na politika ang tunay na dahilan ng pagkakadeteni ngayon ng dating Pangulo. Kaya hiling ng Filipino community sa Japan, magpagaling siya, magpalakas, at isipin niya na balang araw hindi siya magtatagal yan sa loob, makakalabas ka rin at makapiling mo kami dito sa Japan. May nag-aantay dito sa iyo na magkakasama-sama sa tuwa at sigla, lalo na para sa ating bansang Pilipinas. I would like to greet first happy birthday Tatay Digong. Ang wish ko lang din ay good health at sana makabalik ka sa atin ng Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Duterte! 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 kahit hindi man sila personal na makarating sa ICC para batiin ang dating presidente, ay nagpapasalamat ang mga Pilipino dito sa Japan sa mga legasiyang iniwan ni FPRRD sa masang Pilipino. Mga proyektong napakikinabangan pa rin ng marami kahit hindi na siya ang Pangulo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ito si Diana Flores ay ng Global Citizen Correspondent. Nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ipinagdiriwang na mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang ika-81 kaarawan na pinangunahan ng United DDS sa Hong Kong. Si Isabel Geaga sa balita.
Ipinagdiriwang ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanya ika-81 kaarawan ng pinangunahan ng United DDS Hong Kong. Masayang idinaos ng mga OFW supporters bilang paggunita sa kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pangunguna ng United DDS Hong Kong kasabay ng mga special guests na nakiisa rin sa selebrasyon at pagsuporta sa mga kababayan nating OFWs na nagmamahal sa presidente. Ang naturang selebrasyon ay sinimulan sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit ng national anthem at paghandog ng iba't ibang talento ng mga OFWs upang magbigay kasiyahan at aliw sa mga DDS supporters na nakilahok. Ayon naman sa organizers ng grupo ay nagkaisa sila para maganap at magtipon-tipon upang maibahagi nila ang kanilang pagsuporta at pagmamahal sa dating Pangulo na kasalukuyan ngayon sa Netherlands. Bilang isang mga leaders, marami po kami, hindi lang po ako, pinag-usapan namin na ipakita namin, iparamdam namin sa mga kababayan naming Pilipino at OFW na huwag tayong panghinaan dahil ang laban ni Tatay Digong, ang laban ni VP Sara at laban ng mga leaders na sumusuporta at pumoprotekta sa bansa natin ay para sa kinabukasan natin. Tay, happy birthday. Alam mo po tatay, nangako po ako sa iyo dati, kahit busy po ako sa ministry ko tatay, lalabas ako para sa VP Sara, para sa iyo, para sa bayan. Yun po ang sinabi mo, maging matatag kami. At ngayon po, nandito po kami. Samantala, nagsidatingan naman ang mga special guests at iba't ibang politicians na nakiisa sa mga kababayan nating OFW para sa pagsuporta sa naturang selebrasyon. Kabilang na sila Doc Mata, Prof. Ana Malindugoy at Ka Eric Celis na nagbahagi rin ng kanilang pahayag at pagbati sa kaarawan ni former President Rodrigo Duterte. Nakakatabang puso po ang pagtitipon na ito ng mga kababayan natin to celebrate the birthday of Tatay Digong. Malinaw po ang pagmamahal ng mga mamamayang Pilipino ay patuloy na lumalakas at hindi nagmamaliw para kay Tatay Digong. This is something that we have to celebrate. Ang tunay na tapang at malasakit na siyang ipinakita ni Tatay Digong in bringing reform and in bringing good governance, hindi po nakakalimutan ng taong bayan. It is very moving para sa mga kagaya po namin na makita ang ganitong pagtitipon ng mga kababayan natin sa Hong Kong. Tay Digong, kagaya po ng mensahe din namin na pakikipag-isa kay Pastor Kibuloy. Tatag, tatag, believe, this will also pass. Lilipas ito at ang paghuhukom na sa panag ng taong bayan. Hindi ka namin iiwanan. Mamamayan, ang katuwang mo, kasaysayan ang magpapabago sa kalagayan mo. Antayin ka namin! Nandito ako sa Hong Kong, nakikiisa sa celebration ng birthday ni Tatay Digong, 81st birthday ni Tatay Digong, at nakikita nyo sa background, ang daming tao. At andito ang United DDS Hong Kong, Friends of Sara, and I'm very happy to be here. Galing akong Beijing actually, pumunta lang dito. So, ang masasabi ko lang sa ating mga supporters ni Vice President Sara Duterte at ng ating Tatay Digong ay patuloy po natin silang suportahan, patuloy po natin ipagdasal ang ating bayan, ipagdasal po si Pangulong Duterte na sana ay makalaya na po siya sa lalong madaling panahon. At wag po natin kalilimutan, nag-declare na si Vice President Sara Duterte sa 2028 po ay tatakbo siya bilang presidente. So kailangan nating suportahan, maging united po tayo at mahalin natin ang Pilipinas. Happy birthday, Tatay Digong! Talaga nagbiyahe ako dito just to show my support and also to show Tatay Digong. Kasi dito po ako in-endorse ni Tatay Digong sa Hong Kong last year. Hindi pa ako Duterte 9 pa yung dati yung Duterte. Ako yung reason naging Duterte. Si Tatay Digong ang nag-endorse na isalin nyo si Dr. Mata kasi kailangan ng doktor sa Senado. So naging Duterte. Dito sa Hong Kong yon bago kidnap si Tatay Digong. Hindi ako nakapasalamat dahil akala ko magkita kami sa Davao. Hindi ako nakapasalamat na tay, salamat tay, gi-appeal ko nimo, wala. Kaya ito lang na yung ways ko na baka makita ito ni Tatay Digong kasi alam ko special kay Tatay Digong ang Hong Kong and OFW. So I'm here to say tay, salamat kayo, nag-i-appeal ko nimo. Happy birthday. Namingaw na gid mi nimo. Kami tanan. God bless you.
Nagbahagi naman ng video greetings sila Inday Sara, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Philip Salvador, Attorney Jimmy Bondok at iba pa. Nagbahagi rin ng kanilang mensahe at pasasalamat ang mga vloggers at OFWs na nagmamahal sa presidente at randam ang kanilang pagmamahal at pagkaulila sa dating Pangulo. Batid nila na sana ay lalong magpakalakas si PRRD at nais din nilang ipaabot na nariyan lamang sila na nagmamahal at sumusuporta at naghihintay sa pagbabalik ni dating Pangulo. Sobrang proud ako sa mga kapwa ko OFW dahil talagang alam mo yung nakikita mo yung presensya, lahat ng love nila kay Tatay Digong. Sobrang proud ako na nangyari ang event na ito. Wala ako ibang masabi. Kahit wala dito si Tatay Digong, nararamdaman mo talaga yung presensya niya. Kaya para sa mga kapwa ko OFW na nandito, maraming salamat talaga dahil pinaplano lang to noon. Ngayon, very successful event. Tay, salamat talaga. Thank you so much. I have never been proud as a Filipino until nanalo si Tatay Digong. Pwede niyo po siyang batiin. Tay, happy birthday. Sana makapiling ka namin. Thank you so much. Nanginginig. Tay, happy birthday. Mahal ka namin, mga Pilipino. Tatay, be strong. Sana marami pang birthday na darating sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, nandito kami sa support kay Inday Sara for 2028 for President. Happy birthday, Tatay! Naging matagumpay at masaya ang selebrasyon ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pangunguna ng kanyang mga supporters dito sa Hong Kong. Sila ay umaasa na sa susunod na mga taon ay makapiling nila muli ang dating Pangulo. Ito si Isabel Hiaga, ang iyong Global Citizen Correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas ng lahat.